Okay, review ulit tayo para sa Math Majorship ng Licensure Examination for Teachers. Number 10 na tayo. So sana napanood nyo na simula number 1. Okay, so ang question ay tungkol sa number theory. So what is the remainder when 5 raised to 34 is divided by 17? So ang choices 6, 8, 10, 12. So try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so sagutan na natin ang ating problem. So what is the remainder when 5 raised to 34 is divided by 17? So try nga muna natin kung pwedeng i-calculator yan. Pag kinalculator natin yung 5 raised to 34, masyadong malaki pala yung number. Ang lalabas sa calculator nyo, 5.82 times 10 to the 23rd power. So napaka-haba nun, 23rd power kasi. So ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin yung calculator dito. Pag dinivide kasi sa 17 yun, ayan, ang laki pa rin. Times 22nd power. So ibig sabihin, gagamitin natin ito ng property or theorem para sa number theory. So ano ba ang pwedeng gamitin na theorem dito? Tingnan natin yung divisor natin. 17. 17, this is a prime number. So dahil prime number yung ating divisor, gagamitin natin dito yung Fermat's Little Theorem. Okay? So Fermat's Little Theorem, ang sabi dito sa Fermat's Little Theorem, kapag ang divisor natin ay prime number, so meron tayong a to the p minus 1 is congruent to 1 mod p. Okay? So ito yung gagamitin natin na theorem. Fermat's Little Theorem ang tawag dyan. So ito yung p, ito yung 17. So congruent daw yan sa a to the p minus 1. Subtract tayo ng 1 dito sa ating p. So kung 17 yan, magiging yung a natin dito, ito yung base natin. So yun yung 5. Okay? So therefore, pag in-apply natin itong theorem na ito, magkakaroon tayo ng 5. So yun yung A raised to P minus 1. Ang P natin dito ay 17. So we have 5 raised to 16 ay congruent sa 1 modulo 17. Okay? So ang 5 raised to 16 daw, ang remainder doon ay 1. 1 mod 17. Pero meron pa tayong ang exponent natin ay 34. So ngayon, dahil 34 yung exponent natin, pwede nating i-square itong 5 raised to 16 tsaka itong 1. So i-square natin pareha. So we have 5 raised to 16. So i-square natin. Tapos itong 1 ay i-square din natin. So modulo 17. So 5 raised to 16 is square. So we have 5 raised to 32 ay congruent sa, ang remainder natin, 1 square, we have 1 modulo 17. So kailangan natin 34. So 34, so kulang pa tayo dito ng 5 square. So multiply pa natin, 5 raised to 32 times 5 square. So congruent yan sa, itong 1, i-multiply din natin sa 5 square. Okay? So modulo 17. So magiging na itong left side natin, 5 raised to 34 na yan, which is yung given na natin. So 5 raised to 34, ayan, eksakto na. So congruent siya sa 1 times 5 square. So we have 25 modulo 17. So 25, wala pa sa choices yung 25 kasi ang divisor natin 17. So para makuha ang final answer, ang 25 ay i-minus lang natin sa 17 dahil mas malaki siya sa 17. So therefore, the final answer is 8. So we have 5 raised to 34, congruent siya sa 8 modulo 17. So 8 ang sagot dito sa problem na ito, letter B. Okay? So that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa number theory na problem na ito. Para sa mga karagdagan pang mga number theory, search nyo lang po sa YouTube, lagay nyo lang number theory. May playlist po ako ng number theory. So lagay nyo number theory followed by GTR math. So marami pang mga problems or videos na nai-upload ko sa YouTube para sa number theory.
So kung may math question po kayo, i-comment nyo lang sa aking channel, GTR Math Tutorial, or i-PM nyo ako sa aking Facebook, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review para sa board exam ng LET. So bye-bye and God bless.